Kabanata 24 ng El Filibusterismo na pinamagatang Mga Pangarap. Talasalitaan. Naulinigan, narinig o napakinggan. Sumilay, sumilip o tumingin. Mapaniil, mapang-api o mapang-abuso. Daong, malalaking bangka. Sa sumunod na araw ay nakatakdang makipagkita si Isagani sa kasintahang si Paulita Gomez. Naglalakad siya sa Paseo de Maria Cristina bago lumabog ang araw. Nakasalubong niya ang dalawang heswita na naging guro niya. Malugod niyang binati ang mga ito. Napadaan din siya sa bantayog ni Anda at doon ay nakita niyang may kausap si Benzaib at pinag-uusapan ng biglaang pagkakasakit ni Simon sanhi upang hindi ito makapanood ng naging pagtatanghal sa teatro. Naulinigan pa niyang ayaw tumanggap ni Simon ng bisita maging mga tauhan ni Kapitan General. Napagtanto niyang kung ang may sakit ay isang sundalong sugatan ay tiyak na hindi pag-aaksayahang dalawin ni Numan. Talagang malaki ang nagagawa ng yaman at kapangyarihan sa isang tao. Napabuntong hininga si Isagani. Ang tao talaga. Habang hinihintay si Paulita ay naalala ni Isagani ang mga nangyari sa kanilang salo-salo upang ipagdiwang ang kamatayan ng nais itatag na Akademya ng Wikang Kastila. Kung ang mga liberal sa Espanya ay gaya ng mga nandito sa Pilipinas, mabibilang lamang sa daliri ang magiging matapat sa inang bayan. Dumidilim na pero wala pa rin si Paulita. Ang mga daong sa dagat ay naiilawan na at naglilipatan na ang mga tao patungo sa bagong bayan upang doon maglibang. Tila nawawalan na siya ng pag-asang darating pa si Paulita. Nang marinig niya ang papalapit na karwaheng hila ng dalawang kabayong puti, bumilis ang tibok ng puso ni Isagani at umasa siyang si Paulita na ang dumarating. Agad bumaba si Paulita. Nang magtama ang kanilang paningin ay sumilay ang masayang ngiti sa labi ng dalaga. Tila naman naghulas ang lahat ng sama ng loob ni Isagani. At parang biglang gumanda ang kulay ng paligid. Bago pa man makapagsalita ay agad na siyang hinarap ni Doña Victorina upang hanapin ang asawang si Don Tiburcio. Ikinailan ni Isagani na may nalalaman siya sa kinaroroonan ng nawawalang asawa ng Doña. Bagamat ang katotohanan ay kinupkup ito ng tiyuhing si Padre Florentino. Pakisabing patay man o buhay ay nais ko pa rin siyang makita. Napakatagal ng 10 taong paghihintay upang makapag-asawang muli ang isang tao. May panggigigil na wika ng Donya. Tila ibig namang masamid ni Isagani sa narinig na hangad pa ng matandang babae ang makapag-asawang muli. Ano ang palagay mo kay Juanito? Muling usisa ng Donya. Gusto man niyang sabihin ang mga kapintasan ng lalaking may pagkakuba ay hindi niya nagawa. Batid niyang hindi iyon magugustuhan ng Donya, kaya napilitan siya magsalita ng kasinungalingan. Gumawa ng paraan si Paulita upang magkausap sila ng sarilinan ni Isagani. Sinabi nito sa matandang tiyahin na nahulog ang abaniko sa dalampasigan. Sa halip na si Paulita ang magpaliwanag kay Isagani ay nagbago ang ihip ng hangin sapagkat nagkunwari ang dalaga na nagseselo sa babaeng artista na isang Pranses. Lumalabas na siya ang may pagkukulang at kailangang magpaliwanag. Ang aking tiya lamang ang may gusto kay Juanito. Tumatawang wika pa ni Paulita. Tila ibig niya itong mapangasawa. Nagtawanan ang dalawa. Animoy isang kabaliwan sa kanila ang isiping si Pelaez ang susunod na bibiktimahin ni Doña Victorina. Noon naisipan ni Isagani na ipagtapat ang tunay na kalagayan ni Don Tiburcio kapalit ng pangakong ibinigay ni Paulita na hindi iyon malalaman ng tiyahin. Sa kabilang dakoy, nais din itong isiwalat sa isang tamang pagkakataon. Nadako ang kanilang pag-uusap tungkol sa lalawigan ni Isagani
na napapaligiran ng bundok at nasa baybaying dagat. Tuwing aking tuwing aking namamasdan ang kabundukan ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Ilang libo mang lungsod ay hindi ko ipagpapalit ang aking bayan. Puno ng sigla ang tinig ni Isagani. Nakaramdam ng panibugho si Paulita, kaya agad pinayapa ni Isagani ang kasintahan. Totoong minamahal ko ito higit sa anumang bagay bago pa man kita nakilala. Nakakawili ang mga ginawa kong paglilibot at pagsasaya sa piling ng kalikasan. Ang aking pagtatampisaw sa dalampasigan bago pa kita nakilala ay iyon ang aking mundo. Ang aking pag-ibig, isang pangarap sa akin na ganap na kalayaan ay kaunlaran ng aking bayan. At batid kong iyon ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon. Hindi man maramdaman ang kagalakang nasa puso ni Isagani, hindi nito lubos na maunawaan ang damdamin ng nobyo. Ang nasa isip ng dalaga ay ang kahirapan na paglalakbay makarating lamang sa lalawigang tinutukoy ni Isagani. Ang kagubatang kailangang lakbayin, ang mga hayop, linta at insektong maaaring makita ay nagpapanginig sa laman ng dalaga. Hindi ito sanay sa hirap at naglalakbay lamang kung sakay ng karwahe o tren. Darating din na magkakaroon ng daang bakal patungo sa aming lalawigan, sabi ni Isagani. Kailan pa? Baka matanda na ako. Hindi mo ba alam na maaari itong magawa sa loob lang ng ilang taon? Masiglang wika pa rin ni Isagani. Lilingapin tayo ng Espanya sapagkat araw-gabing kumikilos ang mga kabataan. Darating din ang katarungan sa atin para sa isang magandang kinabukasan. Totoong nabigo kaming mag-aral sa pagsusulong ng isang interes, ngunit nagpapatuloy naman ang tagumpay ng ibang hanay. Nasa atin ang magandang hinaharap. Sinikap ng binatang patuloy na himukin si Paulita tungkol sa pagunlad ng bayan. Ang maunlad na kalakalan, ang mga daungan at katulad ng mga bansa sa Europa ay kikilos din ang industriya sa Pilipinas. Kakalingain ang mga magsasaka at magkakaroon ng batas na pantay-pantay para sa lahat. Pangarap, sabi ni Tia Torina. Kailanman ay hindi na mahahango sa pagkabusabos ang bayang ito. Tutol ni Paulita sa mga naging pahayag ni Isagani. Sapagkat sapagkat isa siyang hangal na hindi maaaring mabuhay nang walang alipin. Nabibilang na ang araw ng mga taong katulad niya, sapagkat nabubuwag na ang kastilyong pinaghaharian ng mga mapaniil. Totoong maraming tututol, maraming kakalaban sa amin, ngunit magwawagi pa rin kami. Pasiglahin nawa ng inyong puso ang aming adhikaing Mahiwaga ang pinakawalang ngiti ni Paulita sa kanyang labi. Ngunit paano kung walang mangyari sa inyong ipinaglalaban? Makinig ka sa akin, Paulita.
Alam mo kung gaano kita kamahal. Kung walang mangyayari at namatay ako sa aking paniniwala, mamamatay akong maligaya sapagkat magniningning sa iyong mga mata ang pagmamalaki. Sasabihin mo sa buong daigdig habang itinuturo ang aking bangkay na namatay ang aking minamahal sa na ipinaglalaban ang karapatan ng inang bayan. Tila natauhan sila nang marinig ang sigaw ni Doña Victorina. Paulita, kailangan mo nang umuwi at baka sipunin ka na. Inanyayahan ng magtiya na sumabay si Isagani na siya namang pinaunlakan ng binata. Sa likuran na upo sina Doña Victorina kasama ang isang kaibigan ni Paulita. Habang magkatabi naman sa harapan ang magkasintahan, hindi inaasahan ni Isagani ang ganoong pangyayari. Katabi niya ang nobya at nalalanghap pati ang gamit nitong pabango. Bahagya pa niyang nasasagi ang suot na sedang damit ng dalaga na nagdudulot sa kanya ng matinding kaligayahan. Pinaybay nila ang kahabaan ng Paseo de la Sabana sa Puente de España. Dumating sila sa Plaza de Santa Cruz at kailangan na niyang bumaba sapagkat magkaiba ang direksyong uuwian ng magkasintahang si Paulita.